Na? Sige po, bago po tayo mag-start, gusto pong basahin yung first po nito para po sa atin. Nga po pala, magandang umaga sa mga magaganda at gwapo ko pong kasama ngayong umaga. At sa online din po, mga naka-join sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6 in NIV version, "And without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Amen? Sige po, let's pray. Father, we glorify your name. We honor you, Lord. Thank you, Holy Spirit. O God, sa patuloy, Lord, na pagpapa-experience mo sa amin, Lord God, ng pag-ibig mo, ng presensya mo, ng kapahingahan, O Lord God. Salamat, Panginoon, for you strengthen us today, Lord. Thank you, Lord, for the gift of life that we have right now. And Lord, salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa mga nagdaang linggo, nagdaang buwan, Panginoon, na patuloy, Lord, na bit po namin, Lord God. We testify the goodness of God. O Lord God, salamat po ng marami. And Father, I pray, Lord, Holy Spirit, continue, Lord, to speak, Lord God, to everyone, Panginoon, spare no one, Panginoon Diyos. O Lord God, ang mga salita mo ay patuloy, Lord, na sa amin po ay magbago. Lord God, ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy na sa amin, Panginoon Diyos. O Lord God, ay patuloy, Lord, na magpalago ng aming pong pananampalataya sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon. Ang pinagkakatiwala ko po sa iyo, Lord God, ang kabuuan ng gawain na ito, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Christian life is a life of faith. Naniniwala po. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. Christian life is a life of faith. Alam niyo po ba kung bakit? Because our relationship to God, no, is totally based sa atin pong what? Sa atin pong faith. Bakit ko po nasabi? Because whenever seen God. Meron po ba dito nakakita na po kay Lord? Dapat ka naniniwala. Faith eh. Hindi mo pa nakita pero naniniwala ka. Okay? Hindi pa ito nangyayari but you are expecting and hoping and believing that one day mangyayari ito. Okay? And that's faith, no? The things na hindi pa po nangyayari, naniniwala ka mangyayari ito. Para bang hindi pa sinasabi yung promotion sa'yo pero confident ka, mapopromote ako. Tama? Amen. Diba? Wala pa yung lupa pero naniniwala ka na magkakaroon ka ng property. May faith eh. Amen? Wala pa yung exam mo pero naniniwala ka, Lord, I pray and by faith, Lord, yung mga nireview ko, lalabas sa exam. Parang wala nag-review. Huwag kayong mag-alala, no? Pag hindi po kayo nag-review, hindi ko po ma-assure no, na kayo po ay makakapasa. Okay? Kailangan, yung faith, kailangan po ng action. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Hindi pa nangyayari pero naniniwala ka. Okay? Faith is having confidence in the fact, no? Ito po tayo eh. Faith is having confidence in the fact that God will do exactly what He says. Okay? He will do and fulfill every promises He has made. Bakit? It's about our whole trust and believing in God's word. Okay? Our theme for this June is what? Deeper in word. Okay? Deeper in word simply means deeper faith. Amen? So, ang paglalim sa salita ng Diyos ay paglalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Sabi nga po, those who deepen their faith in the Lord, deepen their faith in the Word of God. Habang tayo po ay lumalalim ang ating pong pananampalataya sa Diyos, mas lalo naman po lumalalim din yung ating pong pagtitiwala sa salita po ng Diyos. Amen? Why? Kasi unti-unti nakikilala mo, grabe, ang katapatan ng Diyos, hindi nagkukulang, hindi nagmamaliw. Si Lord, tapat noong 2022, hanggang ngayon 2025, tapat siya. Nung isinilang pa tayo, nung bago pa tayo isilang, tapat na si Lord. Until now, tapat si Lord. Amen? You know what? Ito po ay mahirap para sa taong walang pananampalataya. Napakahirap po nito, no? Or nagsasabing alam nila na may Diyos, ngunit hindi naman naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, kapag lumabas po kayo dito sa church, lumabas po kayo ng building na ito, marami po kayong makikita mga tao dyan at pag tinanong mo, alam mo ba na may Diyos? Alam nila na merong Diyos. Pero hindi po sila naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Para pong ganito, yung chat ng friend mo, magkikita kayo, on the way na ako. Alam mo, hindi ka naniniwala eh. Yung on the way na yan, maliligo pa lang yan eh. Baka nga kababangon pa lang yan eh. O, di ba? Pag yung may chat sa'yo, asan ka na? Malapit na. Di ba? Malapit na.
malapit nang sumakay ng tricycle. Hindi malapit dun sa lugar. Amen? Hello? You know what, yung mga tao sa labas, kapag marami pong tao sa labas, tatanungin mo, alam nila na may Diyos, aware po sila na mayroong Diyos, pero hindi po sila naniniwalang na meron pong kayang gawin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Oo, merong Diyos, pero I can handle my life well. Tama? Marami ko pong makikilalang tao. Yes, there is God. Sabi nila, meron talagang Diyos. But I am rich. I can do everything without the help of anyone. Okay? Pero alam mo, kapag believer ka, hindi mo lang alam na may Diyos, naniniwala ka din, nananampalataya ka din, sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Do you believe in God? Sabi nga kanina, di ba, nothing is impossible. Sabi po ng Hebrews 11 verse 1, in NLT version na akin pong kinuha, sabi po dyan, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Bagamat hindi pa natin nakikita, pero sabi dyan, meron palang ebidensya. Hello? There is evidence. Nakakatawa kasi alam niyo po ba, na gusto ni Lord, naniniwala ka muna sa Kanya before doing everything He said? Okay? Naniniwala po ba kayo doon? Gusto ni Lord na what? Na naniniwala ka muna sa Kanya before mag-start ang lahat-lahat. Hindi siya kagaya ng credit card na immediately, get now, pay later. Okay? Si Lord hindi po siya kagaya ng credit card mo. Si Lord hindi po siya kagaya natin nung mga bata pa po tayo, na kapag meron po, sino po dito yung mga naglalaro nung bata pa po siya? Di ba? Kapag tayo po ay naglalaro nung bata pa po tayo, no, ay, sa akin po, experience ko to, no, naglalaro po kami ng text. Jolens. Kapag yung kalaban ko, nakita ko, onti na lang, tapos panay pa siya ng taya. Tatanungin ko yan. Magkano pa tataya mo? Sabi niya, 1 dangkal, pero yung hawak niyang text, onti na lang. Ngayon, pag titira ako, hindi ako papayag. Kailangan kong maging sigurista. Baka mamaya manalo ako, tapos hindi ako bayaran ng 1 dangkal na text. Experience niyo po ng bata po kayo? Amen? You know what? Hindi siya kagaya natin nung mga bata pa tayo na pag nakita mo yung kalaro mo, mukhang wala nang pangtaya, sasabihin mo sa kanya, patingin nga kung meron pa. Ang tawag doon, sigurista mindset eh. At marami po sa atin ganon, sigurista mindset. In other term, to see is to believe. Dapat makita ko muna bago ko tumaya dyan. Makita ko muna, Lord, bago ko sumunod. Ba't ako susunod, Lord? Hindi ko pa nga nakikita. Amen? Ito po, yung gusto ko, yung tanong ko po sa bawat isa po sa inyo. What do you think why the Lord put first faith to Him before everything? Tingin niyo po, no? Oo nga, no, Lord. Bakit nga, Lord, gusto mo munang maniwala kami before mo gawin yung mga susunod pang bagay? Okay? Meron pa ako yung PowerPoint. Sabi po dyan, what do you think why the Lord put first to Him before everything? Okay? Okay? Ano po? Tingin niyo po bakit? Sabihin ko na po sa inyo. Kasi po, ayaw ni Lord na maging after ka sa blessing, hindi sa blesser. Gusto muna natin sumunod, pag nakita natin, andun yung prize. May prize. Pag di mo nakikita, ba't ako susunod? Anong mapapala ko dyan? Amen? Maraming taong nagpipray na magka-work nung may trabaho na wala ng oras kay Lord. May nagpipray na magka-jowa na siya, nung may jowa na siya, mas mahal na niya yung jowa niya kaysa kay Lord. After sa blessing, hindi sa blesser. Hello? Lord, pagalingin niyo po ako. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, Lord, kailangan kong gumaling po muna dito, Lord, bago po ako makapaglingkod sa iyo. Lord, pagalingin niyo po ako. Nung gumaling sa sakit, panay kain na naman ng matatamis at ng pang-high blood. Yung taba, ang term doon, collagen. Bina-healthy yung hindi healthy. Ay, hindi, samgyup, once a week lang yun eh. Nakita niyo po ba pag kumakain po kayo ng samgyup, yung naiipong oil sa ilalim? Isipin mo, iniinom mo yun. Grabe, guilty rin ako dito. Nag-samgyup ako. Amen? You know what? Gusto ni Lord, siya yung unang pinakamatinding dumating sa buhay mo.
Amen? Na hindi mo nakakalimutan kapag yumaman ka na. Na palagi mo pa rin binabalikan si Lord kapag nasa rurok ka na ng tagumpay at achievements mo sa buhay. Na palagi mong inuuwian pa din si Lord pag pagod at magpapahinga ka na. Gusto ni Lord, siya mismo, not the things after Him. Amen? Amen? Kaya alam niyo po, dapat ang faith natin activated palagi. Alam niyo po kung bakit ko po nasabi, kung bakit kailangan activated lagi yung faith po natin. Kasi po, out of nowhere mangungusap si Lord. Out of nowhere nangungusap po si Lord. Okay? Minsan nasa work ka, ikukonvict ka ni Lord na pag-pray mo yung office mo. Out of nowhere, iko-convict ka ni Holy Spirit. Kaya dapat activated lagi yung faith natin eh. Kasi out of nowhere, iko-convict ka ni Holy Spirit. Nak, nakikita mo yung nag-speak dyan? Sendan mo ang Gcash yan. Hindi, joke lang. Hindi, nakikita mo yung mga tambay dyan? Sharan mo yan. Out of nowhere, nangungusap si Lord. And mamaya pag-uusapan natin, merong isang tao na out of nowhere kinuusap si Lord pero sumunod kay Lord. Okay? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Okay? May pagkakataon na nasa kapihan ka, nasa Jollibee ka, kumakain ka, tapos may inaaninag ka, pinapaaninag sa'yo ni Lord eh. Sharan mo na. Alam mo po, meron po isang pagkakataon after po midweek, after ng midweek po, umalis na kami, kakain na kami. Tapos syempre kakain na kami sa Jollibee, yung favorite namin, di ba? So Jollibee, kakain kami. Tapos, sakto that time, ako yung nag-speak and then one of my speak doon is yung pag-sharing nga ng gospel. Yan, edi kain kami doon. Tapos habang kumakain kami, alam niyo 'di ba sa Jollibee laging may mga taong nagbebenta ng candies. Kuya, bilhin na po para sa pag-aaral po namin, ballpen, candies. Tama ba? Na-experience po 'yon? Ginawa, ang galing ng kasama ko. Siya ata yung kinonvict ni Lord pero ako yung pinag-share. Sabi niya, "Just sharean mo." Kuya, bago po kami bumili sa'yo, sharean ka po ng kasama namin. Sabi ko, ay, sa Lord ka ba? Joke lang. No. And sabi ko, merong conviction si Lord. Sharan. So, nag-barter kami. Bibili kami, in exchange, okay, sige, sharan kita ng gospel. Kailangan activated lagi yung faith mo eh. Why? Kasi, out of nowhere, mangungusap si Lord sa'yo. Nakita mo yung katabi mo sa tricycle, pag-pray mo. Out of nowhere, nangungusap si Lord. Tama? Kaya sabi ko po sa inyo, habang tayo po lumalalim sa Word of God, lumalalim din naman ang ating pananampalataya. Walk in the faith. Nga po pala, ang title ng ating pong pag-uusapan, no, is Walk in the Faith. Ayan. So, yan po yung title natin pag-uusapan. Sorry po, nakalimutan ko, no. So, okay, so tapos na po tayo, no. Let's read the story of a man of God. Okay? Na out of nowhere, narinig ang tinig ng Diyos, nanampalataya, sumunod sa kalooban ng Diyos, and mighty things happen in his life because of his faith in the Lord. Because he walked in the faith. The Bible named him Abram. Okay? Sa pag-usapan po natin, ito pong si Abram. Okay, let's read Genesis chapter 12, verse 1 to 9. In NIV version yung akin pong ginamit. Okay? Sabi po dito, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Genesis chapter 12, verse 1 to 9. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you." Verse 2, "I will make you into great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." Verse 4, "So Abram went." So sumunod si Abram, as the Lord had told him, and Lot went with him. Ito pong si Lot na kanya pong pamangkin. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Verse 5, he took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran. So lahat ng mga possessions niya, kasama niya yun, umalis sila doon sa lugar dahil pinalis sila ni Lord, and they set out for the land of Canaan. And they arrived there. Verse 6, Abram traveled through the land as far the site of the great tree of Moreh and Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. So pumunta sila sa Canaan, kaso nga lang, the Canaan was occupied by the Canaanites. Canaanites, okay? Verse 7, the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." Lord, ibibigay mo sa akin tong Canaan, may nakatira.
Okay? Who had appeared to him from he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. In verse 9, then Abram set out and continued toward the Negev. Okay? So praise God sa pagbabasa po sa salita po ng Diyos. Magkaroon po tayo ng konting backstory. Paano po muna napunta at paano po tinawag ni Lord? Ito pong si Abram. Okay? Ang backstory po nito, Terah has 3 sons. Okay? So, meron pong anak si Terah. Okay? 3. Terah has 3 sons. Abram, meron po ba tayo sa PPT niyan? Wala. Okay? Terah has 3 sons. Abram, Nahor, and Haran. Okay? So, sabi po ng Bible, okay? Meron pong 3 anak si Terah, Abram, Nahor, and Haran. Ito pong si Haran, no? Siya po ang tatay ni Lot. Okay? But ito pong si Haran, no, ay maaga pong namatay. Siya po ay namatay doon po sa Ur, sa city of Ur, na kung saan nakatira. Ito pong pamilyang ito, ang tatay ni Abram at silang buong pamilya. You know what? City of Ur is the place kung saan lumaki, pinanganak ito pong si Abraham. Okay? Ur in their times ay naging tanyag during po sa paghahari ni Ur-Namu. During that time po, payapa at sagana ang lugar na ito. Okay? Kung saan po sila nakatira, naninirahan, payapa ang lugar nito, okay naman. Okay? Mukhang okay naman, mukhang goods naman. Okay? Later on, itong si Terah na tatay ni Abram ay gustong manirahan kasama ang kanyang buong pamilya sa Kanaan. Okay? So ang gagawin, so merong ambition itong si Terah, ang gusto niya, magmamigrate tayo into Canada. Okay. So andito tayo sa city of Ur, pero lipat, meron akong ambisyon. Gusto ko tumira tayong buong pamilya sa Kanaan. Okay? So yun yung ambisyon ng tatay ni Abram, no? So umalis siya, kasama niya ang kanyang buong pamilya. Siyempre kasama na doon si Abram, si Sarai, lahat-lahat, si Silot, okay, kasama ng buong lahat. Okay? Kaso nga lang, along the way, nung napadaan po sila sa lugar na tinatawag po na Haran, let's say Haran. Yung Haran talaga, harangan kay. Okay? Nung napadaan po itong tatay, silang buong pamilya sa Haran, ang sabi ni Terah, parang okay sa Haran, mukhang dito na tayo tatira. Okay? Nagpasya ang tatay nila, doon na lang tumira at mag-migrate. Okay? So bakit kaya doon na lang naisip ng tatay nila manirahan? Ang gusto niya doon sa Kanaan eh. Why? Kasi po Haran, nung tinignan ko po, Haran was important crossroad and commercial center in ancient Near East. Okay? In today's time, ito pong Haran ay Turkey. Okay? Nung nakita siguro ito ni Terah, mukhang okay ito Maganda, commercial, center. Crossroad. Alam nyo kasi kapag yung lugar nyo nasa crossroad, para bang pag kumuha ka ng bahay, di ba maganda yun doon ka sa crossroad eh. Tama? Mas magandang lugar okay yun eh. Okay, so nakita Haran, okay, mukhang okay. Gusto ko Kanaan, pero nakita ko yung Haran, mukhang okay naman dito. Sa Haran na lang tayo manirahan. Okay? Mukhang okay naman to, madali access for any negotiation. Ayan. Sometimes kaya hindi natin napupuntahan yung kalooban ng Diyos dahil maraming distraction sa mundo. Okay? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po later on, si Abram, papupuntahin ni Lord sa Kanaan. Na dapat sana napuntahan na nila, kaso nga lang itong tatay nila, mukhang gusto ang Haran. Kasi commercial center to maganda to, okay to marami sa buhay po natin, na maraming pagkakataon, na ang ganda ng plano ni Lord, kaso nga lang may distraction ng mundo, hindi, parang mas magandang magtrabaho ka na lang. Kasi wala kang future sa church. Pa-church ka pa. Tama? Amen. Amen. Okay? Sometimes, kaya hindi natin napupuntahan yung kalooban ng Lord kasi ang daming distraction Tama? Fasting, tapos biglang may handaan sa bahay. Tama? Nagbabudget ka, pero ngayon, ang daming bilang taas ng kuryente. Ang taas ng gasolina. Wala naman ako sasakyan Okay lang yun, at least tumaas. Tama? Sometimes, ang daming distraction ng mundo Okay? At ang dami talagang distraction ng mundo. Mag-church ka, parang bang ito, mag-church ka pero wag bigay todo. Yung tama lang.
Mag-church ka pero yung onti lang kasi wala namang karir dyan. Okay na yan, wag mo na masyadong galingan, nag-extend ka pa ng commitment mo kay Lord. Hindi, okay na, ganyan lang, okay na yan. Ang ganda ng Kanaan eh. Gusto ni Lord for Abraham. Kaso itong si Terah, nung tatay niya, nakita niya yung Haran. Hindi mo ka mas okay to ah. Dito lang tayo tumira. Amen? Kaya ito po ang nangyari, no? So, andun na po sila nakatira sa Haran kasi doon po gusto ni Terah ng kanyang tatay. When they live in Haran, doon na din namatay ang kanyang tatay. Okay? So, doon na namatay si Terah sa Haran. So, Abraham lived there until he aged 75. Okay? So, ibig sabihin, matagal-tagal din silang nanirahan doon sa Haran. Okay? Hanggang sa itong si Abraham, naging 75 years old na. You know what? After the death of his father Terah, pagpunta mo ng Genesis chapter 12, unang-una yung verse 1 dyan, doon tinawag ni Lord si Abram. Sabi ko, after the death of his father, Terah, the Lord started to call Abram. Bakit? Alam mo kung minsan, meron po talagang kina-cut off muna si Lord sa buhay natin bago po tayo pakilusin ni Lord. Amen? Hindi ko po sinasabing dapat mamatay muna yung tatay natin. Wala po ako sinasabing ganun. Okay? Ito po applicable lang po kay Abraham. Okay? What do I mean is, minsan may kina-cut off munang mga pangit na pag-uugali sa atin bago tayo pahayuin ni Lord. May inaayos na character sa atin bago tayo gamitin ni Lord. May kina-cut off muna si Lord bago niya tayo gamitin o bago niya tayo utusan. Amen? So, ito na po, papasok na po tayo in verse 1. Okay? Verse 1. In verse 1, sabi po dito, go from your country, your people in your father's household to the land I will show you. Okay? So makikita po, unang best ko po, unang nakita ko po dito, no? God called Abraham to go in a place where he did not see yet nor imagine. Ang may gustong pumunta sa Terah, yung tatay nila, doon sa Kanaan. Ngayon, etong si Abraham, inutusan ni Lord, kinausap ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Sabi, dali mo yung pamilya mo doon. Umalis kayo, pumunta kayo sa lugar sa lupain na pagdadalhan ko sa inyo. Okay? God called Abraham to go in a place where he did not see it nor imagine. Ang hirap nun. Lord, pinaalis mo ko? Saan ako pupunta? Bakit? To see is to believe eh. Lord, kailangan ko muna makita. Pag nakita ko, tsaka ako susunod. Kaya nga sabi ko sa inyo, out of nowhere, nananahimik si Abraham sa Ur, or doon sa Haran, no? Kung saan tumanda na po siya ng 75 years old, tapos sasabihin sa kanya ni Lord, alis ka dyan sa Haran. Punta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Ha? Saan ba yan, Lord? Ano ba yung tsura ng lugar na yan? Maganda ba dyan? May aircon ba dyan? Mainit ba dyan? Malawak ba dyan, Lord? Pansinin niyo po ito Verse 1. Hindi sinabi ni Lord kung sang lugar, kung anong pangalan ng lugar, wala siyang sinabi, basta ang sabi lang sa kanya ni Lord, alis ka dyan, go to the land where I show you. Nakuha? Si Lord, ang cute. Nakakatawa talaga si Lord. Tanong niyo po ako sa akin kung bakit. Kasi po si Lord, pag nangungusap, obligado ka muna sumunod bago mo malaman. Amen? Tayo bago sumunod, kailangan malaman muna natin. Hindi. Pag si Lord nag-utos, pag si Lord nagpagawa sa atin, by faith talaga eh. Bakit? Kasi hindi mo alam eh. Obligado ka muna sumunod bago mo malaman. Tama? Tayo po kasi ganito. Pagka ganito, ganyan, Lord, ano mapapala ko dyan? Ano ba meron dyan? Gusto natin alamin muna bago tayo sumunod. Tama? Pero si Lord, minsan ang instruction niya, one by one. Sunod ka muna, first step. Pag naka-step 1 ka na, tsaka ko sasabihin yung step 2. Tsaka ko sasabihin yung step 3.
hanggang papunta dun sa kalooban ng Panginoon. Amen. Okay, one by one. Sundin mo muna yung pinagagawa ko bago mo malaman yung susunod. Ang kailangan mo lang muna sa ngayon, makinig. Okay, at yan yung first point po natin pag-uusapan, walk in the faith. Paano po tayo mag-walk in the faith? Number 1, listen to God. Sabihin nga po natin, listen to God, or sa online, type po natin dyan, listen to God. Yan. Sabi ni God kay Abraham, or kay Abram, kasi po hindi pa Abraham pangalan niya dyan Abram pa lang. Okay? Abraham, sabi ni God kay Abraham in verse 1, may lugar akong ipapakita sa'yo, doon ka maninirahan. Okay? So after mag-migrate from Ur to Haran, papunta po doon sa gusto ni Lord na lugar para po sa kanya. Okay? Again, hindi sinabi ni Lord kung saang lugar yan, basta ito sinabi sa kanya ni Lord, mag-migrate ka uli to the land that I will show you. Okay? In short, maglalakbay uli sila, mag-aasikaso uli sila, mag-e-effort uli sila, gagastos uli sila, tapos di nila alam sang lupain sila pupunta, hindi nila alam anong meron doon sa lupain na yon. Ang meron lang po si Abraham, tinig ng Diyos. Hindi niya nakita ang Kanaan pa. Doon siya papupuntahin ni Lord. Alam mo, ang pinakaunang bagay upang tayo ay lumakad sa ating mga pananampalataya ay makinig sa tinig ng Diyos. Amen? Makinig sa conviction ni Holy Spirit. Kaya nga po, di ba, ang ganda ng mga pinag-usapan po natin. Unang-una, walk in the finished work of Christ. Pangalawa, walk in the light. Pangatlo, walk in the Spirit. Pang-apat, pag-usapan natin, at ito po yung pinag-uusapan natin, walk in the faith. And fasten your seatbelt kasi po, next Sunday, matindi po ang ating pag-uusapan ta. Okay? Tandaan, faith comes from hearing. Kaya kailangan nakikinig tayo. Amen? Faith comes from hearing. Sabi ng Romans 10:17 yan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya mahirap pag hindi na tayo nakikinig kay Lord At pag hindi na tayo nakikinig kay Lord, alam na papunta nun, distraction. Amen? If we want to walk by faith, we need to listen. Amen? Kailangan marunong tayong makinig kay Lord. If feeling mo, di mo marinig si Lord, then pray to God, Lord, open my ears to hear your words. Then read your Bible. Simple at common na naririnig po natin, but the question is, are you listening to God? Kasi I do believe si Lord nangungusap sa kanyang mga anak. Whether yan ay pastor, leader, workers, normal na believer na parang tingin natin sa sarili natin, normal na believer lang tayo, matatal lang tayo ng church, basta anak ka ni Lord, nangungusap si Lord sa'yo. Amen? Nangungusap si Lord, hindi lang yun pang pastor, hindi lang yun pang leader. Have faith. Amen? Simple at common, naririnig po natin, listen to God. But the question is, are you listening to the conviction of the Holy Spirit? Kapag sinabi ba ni Lord na stop your alcohol, stop your cigarettes, nakikinig ba tayo? Pag sinabi ba ni Lord na forgive, patawarin mo yung specific person na yan, nakikinig ba tayo? Amen? Are you listening to God who spoke to you na i-share mo si Jesus sa friends mo? Nakikinig po ba tayo doon? Lord, anong dapat kong gawin? Ganun po tayo Bago po tayo sumunod, Lord, ano po dapat kong gawin? Lord, paano? Lord, anong mangyayari pag pinatawad ko? Lord, anong mangyayari pag tinigil ko yung bisyo ko? Lord, anong mangyayari pag sumunod ako sa iyo? Sumunod ka muna, makikita mo. Amen? Sumunod muna. Gawin mo muna, then you will see the purpose of God. Walk in the faith. Amen. Amen? Let's continue in the following verses. Sabi po ng verse 2 and 3. Dito po makikita natin na ito pong si Abraham, nakinig po siya kay Lord. And you know what? Ang ganda po dito because there is promises na binigay ni Lord kay Abraham. And dito po makikita natin yung mga I will ni Lord kay Abraham. Nabasa niyo po ba yung kanina? Okay, in verse 2 sabi ron, I will make you into great nation.
Wow. Sabi po dyan, I will bless you. Sabi ni Lord kay Abraham, I will make your name great and be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you will I curse. All peoples on earth will be blessed through you. Amen? Ang ganda po dito po ng mga pangako ni Lord kay Abraham. Okay? Yung mga I will na yun, and you know what, lahat po ng I will na yun ni Lord is what na pangyari. Yung I will po na yan. Sabi niya, I will make you into great nation. Na in the future, the 12 tribes of Israel will arise sa lahi ni Abraham. Why? Kasi si Abraham manganganak. Kahit baog si Sarah, nanganak. Okay? Sino? Isaac. Abraham nanganak. Meron po siyang anak. Nanganak si Sarah, nanganak. O, tatay si Abraham. Okay. So mali, no? Okay, so Abraham merong anak. Ayan, so merong tatay siya. Okay? At ang kanya pong anak si Isaac. You know what? Ito pong si Isaac, nag-asawa at manganganak po ulit. Hindi ulit si Isaac yung asawa ni Isaac. Okay? Si Isaac is what? Meron pong anak. Lalabas po ang what? Ang Esau and Jacob. At itong si Jacob nag-asawa. Lalabas ulit ang anak. Okay? Doon po lumabas. What? Si Jacob nag-asawa, Leah, and sino isa? Si Rachel. Doon lumabas yung 12 tribes of Israel. Si Abraham patay na, pero yung pangako ng Diyos na nanatiling totoo at tapat. Sabi ni Lord sa kanya, I will make you into great nation. Kaya naman pala. Kasi yung 12 tribes of Israel, lalabas sa lahi ni Abraham. And you know what? Nung atrinak ko po, ito pong si Abraham ay galing sa lipi po, o galing po sa anak, no, ni Noah, no? Sino po yung tatlong anak ni Noah? Shem, Ham, and Japheth. Si Abraham po ay lahi po ni what? Panganay yung Shem. I will make you into great nation. And sabi na, I will bless you. Grabe naman talagang pinagpala si Abraham. Amen? And I will make your name great and be a blessing. Kaya po hanggang New Testament, bida si Abraham eh. 'Di ba? Ang dami mga nag-idolize sa kanya, yung mga Pharisees. 'Di ba? Hindi, ang tatay namin si Abraham. I will make your name great. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Ang tindi ng blessing to those who have faith in the Lord. Amen? May pagpapala kapag nakikinig sa Lord. Bagamat clueless itong si Abraham, dahil di niya alam anong itsura ng lugar na pupuntahan niya, Lord, baka mas better yung Haran kaysa dyan, ha? Baka mas okay yung buhay ko ngayon kaysa pag nanampalataya ko sa'yo, ha? Baka, Lord, mas okay yung sitwasyon ko ngayon, ha? Kaysa dyan sa sinasabi mo, ha? Pero si Abraham, hindi niya kinwestiyon ang Diyos. But the Lord God has promised to Abraham. You know what? Ang sarap sa paglakad by faith. Yung masarap sa paglakad by faith is yung hindi mo completely alam kung anong pupuntahan mo, isa lang ang tiyak na mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Amen? Pag nangako ang Diyos, pa rin ng Diyos. Ang kailangan mo lang, maniwala. Lumakad na may pananampalataya. Makinig sa tinig po ng Diyos. Amen? And that's one point, okay? Listen to God. The second point is, obey God. Okay? Walk in the faith. Obey God. In verse 4 and 5, makikita po natin dito, Genesis 12, verse 4 to 5, sabi po dito, so Abram went as the Lord had told him. So after pong sabihin ni Lord na, okay Abram, punta ka dun sa lugar na pinapuntahan ko sa'yo, tapos pagpapalain kita, I will bless you, diba? I will make you into great nation. And then after that, pagdating ng verse 4 and 5, sabi po dito, Abraham went, sumunod sa gusto ni Lord. Obey God. So, how can we walk in the faith? Obey to God. Sabi po dito, so Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew, all the possessions they had accumulated in the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. After makinig ni Abraham, sumunod siya. So walking in the faith requires obedience. Amen?
pag tayo pala ay nananampalataya kay Lord, meron palang pagsunod. Amen? Tayo po pala ay sumusunod kay Lord. Ang repercussion po, kapag ikaw ay nanampalataya, merong pagsunod. Why? Because faith without action is dead. Okay? So itong si Abraham, hindi lang po siya naniwala, hindi lang po siya nakinig. Sumunod po siya. Amen? Abraham walked by faith, not by sight. Kasi pag by sight, mahirap sumunod kasi wala ka namang nakikita. Amen? Ang hirap nun, magtatrabaho ka tapos wala kang sahod. Wala kang nakikitang sahod. Ang hirap. Yung nga sumahod kang maliit, ang hirap Tapos yung wala ka pang makita. Walk by faith, not by sight. Hindi niya pinakita, okay? Hindi pinakita ni Lord kay Abraham that time yung lupain na sinabi ng Diyos para po sa kanya. Pero dahil sabi mo, Lord, ibibigay mo sa akin yung lupain na to, edi go. Nag-promise ka, Lord sabi mo, edi go ako dyan. Sumunod itong si Abraham. Tingin niyo po ba, kaya sumunod si Abraham kasi pagpapalain siya ng Lord? Ako parang inisip ko tayo, sabi ko, nga kaya ba sumunod si Abraham or si Abram kasi great yung blessing? Kaya ba sumunod si Abraham kasi grabe yung pagpapalang ibibigay sa kanya ng Diyos pag sumunod siya? Tignan po natin yung next verse, yung verse 5. Yan, sabi diyan, he took Sarai, Lot, his nephew. And ang ganda na sabi ng verse, yung nakaread na yan, sabi diyan, and all the possessions they had accumulated and people they had in Haran. Dito po makikita po natin, doon pa lang sa lugar kung nasan sila, pinagpala na si Abraham. Pero ito pong matindi, pinagpala na siya, pero gusto pa siyang pagpalain ni Lord. Hello? Pinagpala na siya doon sa lugar ng Haran Ang dami niyang possessions Pero meron pa palang pagpapala. Akala mo yan na yun, hindi. There is more. May pagpapala pa si Lord para po sa atin. Amen? Alam mo, ikaw, pinagpala ka ng Diyos Amen? Tayo po, pinagpala po tayong lahat ng Diyos. Okay? Yung family mo, yung career mo, yung relationship mo, bless na ng Diyos yun Amen? Tayo, pinagpala na tayo ng Diyos Nung binigay nga lang po niya ang kanyang bugtong na, ito po yung pinaka-great blessing Grabing pagpapala po talaga iyan para po sa atin Amen? Antindi po nito. Because gusto pa tayong i-bless ng Panginoon, there is more. May iunlad pa yung pamilya mo, may igagaling ka pa, may paglalagyan pa sa iyo ang Panginoon, ang kailangan mo mag-obey. Amen. Sabihin mo nga sa dalawang katabi mo na inaantok na, obey. Yan. Gising, parang magising siya, sabi mo, obey. Sabi ko, obey, hindi pray. Obey. Okay? Sa obedience, at alam niyo po, ang ganda po nito, Sa obedience, matetest po hanggang saan ka maniniwala sa Diyos. Pag sumunod ka na, dun matetest hanggang saan ka maniniwala sa kayang gawin ng Diyos. Why? Kasi kung minsan sumunod ka naman, pero parang hindi umaayon sa iyo ang panahon. Nung sumunod si Abraham, ito po ang nangyari pagpunta niya sa Kanaan, in verse 6. Tingnan po natin ang verse 6. Sabi po ng verse 6, the land was occupied. Pumunta sila doon sa lupain na tinuro sa kanila ni Lord. Tapos pagdating ng verse 6, sabi doon, the land was occupied by the Canaanites. Sabi ng verse 6, sabi niya, Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. Lord, dito mo kami pinunta. Lord, occupied na. May nakatira na sa lupain na yun. Tapos sabi ni Lord in verse 7, sabi pa niya dyan, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring, I will give this land. Ha? Lord, ibibigay mo yun sa amin, may nakatira na dyan. Ano palayasin namin yan? Lord, akala ko ba ibibigay mo sa akin, pero bakit sa iba napunta? Hello, ayan. Lord, sumunod naman ako, pinag-pray ko naman siya. Pero bakit may iba na siya? Ayan, di ba? Mga prayer natin. Lord, bakit naman? Aray ko. Okay. Lord, bakit ganito? Naging question mo din ba yon?
Nung sumunod tayo, parang dun pa tayo lalong nawalan. Sumunod si Abraham punta dun sa pinapunta ni Lord, pero pagpunta niya, occupied yung lugar. Fully book. Hello? Tapos grabe. Tapos itong mga hindi naman sumusunod, sila pa yung parang lalong nagkakaroon. Ito di naman nagtatights to Di naman ito nag-offering pero sa kanya nakatutok yung electric fan. Sa kanya pa malapit yung aircon. Joke lang, no? Lord, ito naman, di naman ito nagtatights, di naman ito nag-offering, pero bakit parang ang dami niya pera? Lagi siya nasa kapihan, lagi siya nasa mall. Lagi siya nasa iba't ibang lugar, pero Lord, bakit ganon? Kaya alam mo sa obedience, matetest ka talaga kung hanggang saan ka maniniwala sa Diyos. Amen? Kung mas paniniwalaan mo yung mga bagay na nakikita mo o dun sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Hello? Kung si Abram hindi lumakad sa kanyang pananampalataya, baka di na siya nagtuloy sa pagsunod kay Lord. But Abram believed in the Lord and obeyed God fully. Amen? Obeyed God fully. Whether we feel it or not, obey. Whether we can see things na parang pabor sa atin, still obey the Lord. In any circumstances, walk in the faith, obey the Lord. Amen? Itong si Abraham, okay, hindi, puno na yung Kanaan ha. Meron mga nakatira. Kaya nga po yung mga lugar na yan, yung mga iba-iba niyang pinupuntahan hanggang sa Negev, mga parte ng Kanaan yan, doon sa labas-labas lang Sa iba't ibang lugar, kasi puno Pero sumunod pa din ito pong si Abram. Amen? So how to walk in the faith? Una, listen to God. Pangalawa, obey to God. And last, this is the last, trust in God. Okay? Genesis chapter 12 verse 8 to 9. Sabi po dyan, from there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Verse 9, then Abram set out and continued toward Negev. Nakita niya, puno. The land was occupied by the Canaanites. Ang ginawa niya, then Abram set out and continued toward the Negev. Ito po ay mga kalapit na lugar po doon po sa Kanaan. Pagdating ng verse 8 to 9, dyan po sa binasa po natin, the journey of Abram ay hindi agad natapos. Sumunod siya Hindi agad natapos. Una, sabi ni Lord, Abraham, alis ka dyan sa Haran, punta ka sa lupain na ituturo ko sa'yo. Sumunod siya. Sa pagpunta nila sa lupain, may nakatira na doon, occupied ang lugar. After that, sabi ng Bible, naglakbay pa sila sa ibang parte ng Kanaan. Alam niyo po ang sumunod na nangyari? Sa kanyang pagsunod? Tanong niyo po sa akin kung ano? Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain na iyon. Para tayong prodigal son. No? Ito totoo po yan. No? Pagdating po ng verse, kung yung verse 10, and mga sumusunod po dyan, okay, doon po sa lugar kung nasan po sila, nagkaroon ng famine. Nagkaroon po ng taggutom sa lupain kung nasan sila. Pwedeng tanungin na talaga ni Abram si Lord, Lord, nangangamba na ako. Susunod pa ba ako, Lord? Akala ko mabubusog ako dito, magugutom pala. Akala ko mas better if I am serving the Lord, pero ba't ganito, Lord? Puro fasting. Hindi ko makita yung blessing, Lord. Asan yung blessing? Asaan? Hindi ko makita, Lord, yung plano mo, yung pangako mo. Hindi ko makita sa lugar na dito, Lord, yung pangako mo. Pero alam niyo po ba gusto ni Lord? Magtiwala sa Kanya. Trust in the Lord. Hindi ko alam kung ano yung mga circumstances. Hindi ko alam kung ano yung kalagayan mo ngayon. Hindi ko alam. But alam na Lord. Alam ng Lord. At ito yung gusto sabihin sa iyo ngayon ni Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala sa ating Panginoon. You know what? Very consistent ang Lord kapag siya ay nagtetest ng faith. Very consistent ang Lord pag siya po ay nagtetest ng faith. How? God move even when we don't feel it. Kung ikaw si Noah, may picture po ako dyan ni Noah. Magkatabi po kami habang ginagawa namin barko. Yun po ako, yung naka-green. Ay, blue pala yung suot ko. So, hindi ako yan. Kung ikaw po si Noah, na hindi pa nakikita ang ulan,
sasabihin ng Diyos, Noah, gumawa ka ng barko kasi babaha ng malala. At yung mga sakay ng barko ang makakaligtas. Ang init-init that time. Nakita nyo, ang araw pa oh. Hindi pa nakikita ni Noah that time ang ulan. Tapos, pinapagawa siya ni Lord ng pinapagawa siya ng barko. Barko pang tubig yan eh. Yung ark na yan, di ko feel gumawa niyan, Lord. Pero ganun ba si Noah? Hindi. Ang sabi po ng Bible, si Noah po ay nanampalataya sa Diyos at ginawa ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Lord, parang di ko feel gumawa niyan. Ang layo sa katotohanan. Ito buhay ko, tapos tanggap mo ko. Lord, ito yung nangyari sa akin. Ang dami kong ginawang kasalanan, pero nung humingi ako ng tawad sa iyo, Lord, pinatawad mo ko, nilinis mo ko. Kaya ang hirap tanggapin eh. Why? Because we don't feel it. And sometimes we do things for God, we do things in the work of the ministry kasi feel natin. Ay, gusto ko mag-serve, feel ko eh. Paano pag hindi mo na feel? Si Lord nag-uutos ng awkward. Kung sinaway, kung ako to, Lord, hindi ko gagawin yung barko na yan. Ang hirap gawin yan. Ang hirap. Tapos, wala namang ulan pa eh. Hindi ko feel gawin yan, Lord. Hindi ko feel gumawa. Pero si Noah nagtiwala sa Diyos. Feel mo man o hindi, magtiwala ka kay Lord. Amen? Ay Lord, wag ako mahina ako today. Iba na lang, hindi. Lord, ginagamit mo ang mahina upang hiyain ng malalakas. Amen? Si Lord kikilos kahit di mo feel. Ang kailangan, trust in God. Amen? Very consistent si Lord pag siya nagtitest ng faith. God move even when we don't feel it. And next is God move even when we don't see it. Pwedeng sabihin ni Abram, Lord, meron pong picture dyan ni Abram eh. Ayan, nagpa-picture siya sa akin nung isang araw. Kasama si Sarai. Ayan, so ayan po yung time 75 years old sila. Pero mag-76 na sila yan eh. And joke lang po. So ayan po yung picture po nila. Pwedeng sabihin ni Abram, Lord, paano ko magiging great nation? Paano ko magiging sindami ng buhangin sa dagat? Ang lahi ko, itong si Sarah, itong matanda na to. Baog yan eh. Matanda na, baog pa. Bago yung asawa ko, Lord, paano kadadami yung lahi namin? Hindi nga kami makapag-reproduce kasi may problema yung asawa ko, tapos matanda na din ako. Hindi ko makita, Lord. But you know what? God moved even when we don't see it. Akala mo dahil di mo makita, hindi nakita ng Diyos, mali ka. Hindi mo man makita, kumikilos ang Diyos. Amen? And sometimes in your prayer, Lord, parang wala ka namang ginagawa. Lord, 3 years. Lord, 5 years. Lord, 10 years ko na pinagpipara yung kapatid kong to. Bakit ganito pa din? Akala mo walang ginagawa si Lord, pero may ginagawa si Lord. Lord, yung trabaho nito, pinagpipray ko, ang tagal-tagal ni. Lord, yung relationship ko na to, ang tagal na pinagpipray ko, pero bakit? Pero Lord, bakit? Lord, 47 na ako, wala pang naniligaw sa akin, Lord. Baka Lord, pwede na yung basta mainit, okay na yun. Lord, hindi ko makita eh. Amen? Tsagain mo na lang anak eh. Joke lang. Amen, Lord. Ang hirap naman makita. Hindi ko makita yung pinagagawa mo. Ang hirap ma-figure out eh. Amen? Mali ka, hindi mo man makita, pero si Lord patuloy na kumikilos sa buhay mo. May binabago si Lord sa'yo. Amen? At patuloy na ang kailangan mo lang, trust in the Lord. And last, very consistent si Lord pag nag-test ng faith. God move even when things are impossible. Pwedeng sa isip ng Israelites, wala na silang tatakbuhang mga bato. Meron po ako yung picture, meron pa ba? Ayan, meron ang picture dyan. Ayan, nung kasama ko si Moses nung pumunta kami sa Riverside. Hindi po, joke lang. Hindi po yan Riverside, ano po yan? Dagat po yan, no? Okay? God move even when the things are impossible. Pwede pong sa isip ng mga Israelites, wala na silang tatakbuhan.
Okay? Mga bato ang paligid nila, sa likod nila dagat. Wala na silang matatakbuhan, imposible nang makatakas. They thought it was their end. But even things are impossible to men, but with God, nothing is impossible. Amen? Walang imposible sa Diyos. Kaya alam mo kung feeling mo ikaw nasa dead end na ng buhay mo, na parang wala ka ng pag-asa, magtiwala kay Lord. Even sa'yo, para sa akin, imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Amen? So how to walk in the faith? Listen to God, obey God, trust in God. Tayo po tayong lahat. At bago po ako magtapos, even sa mga nasa online, come on, inaanyayahan ko po kayo. Let's focus in the presence of the Lord. Let's feel in the presence of the Lord. Bago po ako magtapos, gusto pong i-share sa inyo ito. Ang pagkakaiba po ni Terah na tatay ni Abraham, kumpara kay Abraham, is Terah's ambition was excellent because he wanted his family to live where God wanted to live Abraham. But it ended up in the land where he think it's good. Are you like Terah? Na mas gustong manirahan sa sariling kalooban at kagustuhan? O ikaw ay parang si Abraham? Are you like Abraham na, Lord, di ko alam saan mo ko dadalhin. Di ko alam anong gagawin, Lord. But because you said to go where you wanted me, I will go. Come on, let us close your eyes. I invite you now to close your eyes and focus in the Lord. God, move in our life. Feel mo man o hindi. Kumikilos si Lord. Nakikita mo man o hindi. Kumikilos si Lord. Kahit na feeling mo, imposible na. Come on, pwede ba kantahin natin to para sa Panginoon? Let's worship the Lord. Yes, Lord. This is you, God. You're a promise keeper. Light in the darkness. This is our prayer, Panginoon. Even when I Don't seem to work, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never yes, stop. Lord, you never stop, Lord. You never stop, Lord, oh God, hallelujah. Lord, even we don't say, God, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't
Oh, Jesus. Oh, Father, you are here right now. Oh, Holy Spirit. Oh, God. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, God. Patuloy ka nga po, Lord, ang akin pong dalangin na mangusap, Lord, sa buhay ng bawat isa po sa amin, oh God. Spare no one, Lord, in the name of Jesus. Lord, that's our faith, oh God. That's our faith, Panginoon. Is to see, Lord God. Even we don't see it. Even we don't feel it. Lord, you never stop working, oh God. You never stop working. Hallelujah, Father. This is your word, oh God. Oh Jesus, we thank you, Father. Lord, we thank you, God. Ikaw po ay nangungusap, Lord, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, for changing our mind, oh God. Lord, salamat, Panginoon. Muli, oh Diyos, nakikinig kami sa conviction mo. Muli, Panginoon, susunod kami. Even, Lord, hindi namin completely nakikita, Lord, we will obey by faith, oh God. And Lord, patuloy kami magtitiwala sa iyo no matter what. No matter when, Lord, magtitiwala kami sa iyo. Because faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Father, salamat, Lord, sa mga salita mo. Salamat, Lord, at sa presensya mo, Panginoon. Father, we thank you. We are so blessed, Panginoon, and we are changed by your word, oh God. Salamat po ng marami, Lord. Ang mataas na papuri, pagdakila, Ama, ay tanging sa'yo lamang, oh Diyos. Hallelujah. Sa'yo po ang aming mataas na papuri, pagdakila at pasalamat. All glory to you, Father. And this is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sa iba po lang pakapuhatin si Lord. Makakaupo na po tayo.